Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dalawang bagong species ang nadiskubre kamakailan lang. Susubukan ng Born to be Wild na makunan ito sa unang pagkakataon. Sinuswerte tayo na kahanap pa lang nitong kuweba, nakita na natin yung hinahanap natin. May nakapagsabi na pag hindi ka raw nag-dive sa Balikasag, na-miss mo na ang half ng buhay mo. Importante ang pagtuklas ng mga bagong species ng hayop. Sabay ng pag-aaral sa gawi at katangian ng mga hayop, nalalaman ang papel nila sa ecosystem. I think it really reflects that, that this is the center of biodiversity, that go back to places that we visited over 16 years and we still find new things every time we jump in the water. Pero hindi biro ang pinagdadaanan para maideklarang bagong tuklas ang isang species. Taon ng madugong debate at pagkumpara sa ibang species ang binibilang para masabing bago nga ito. Dalawang bagong species ang nadiskubre kamakailan lang. Susubukan ng Born to be Wild na makunan ito sa unang pagkakataon. Mayaman sa kasaysayan ang biyak na bato. Naging saksi ito sa mga mahahalagang pangyayari sa ating nakaraan. At bukod sa mga kwento ng nakaraan, mayaman din ito sa buhay ilang. Pero kung dati dito nagtatago ang mga katipunero, may mga species na unang naging residente ng mga kuwebang ito. Mga species na milyong taon nang nabubuhay. At ito ang hahanapin natin. Finally, our first cave, Santol Cave. Yung hinahanap nating palaka is actually ganito lang kalaki halos. Kapag tinamahan daw siya ng ilaw, merong glistening or changing in color na maobserbahan. Ilang oras na kami naghahanap. Dahil maliit lang daw ang palaka at halos kakulay siya ng batong limestone, hirap kaming makakita ng kahit isa. Hanggat may nakita kaming sumilip sa isang biyak ng limestone. Mabilis itong nakatakas. Ha? Maya-maya pa, may napansin ulit kaming nakasilip sa gilid ng kuweba. Alright, so mukhang sinuswerte tayo dahil bukana pa lang nitong kuweba. Mukhang nakita na natin yung hinahanap natin, yung bagong species ng frog na dito na-discover sa biyak na bato. Hanggat isa-isa na nga silang nagpakita sa amin. So hawak ko, a new discovered species of frog. It has tiny spots, no? Nasabi ng mga scientists na nakadiscover nito. Almost 1 million years na silang nandito sa biyak na bato. Pero ngayon lang natin sila talaga nakilala at napangalanan.
Pero hindi lang daw dito sa Santol Cave namamalagi ang mga bagong species. Sa bungad pa lang ng kuwebang tinatawag nilang kwarto-kwarto, may nagpakita na agad sa amin. Ayan o, tingnan mo itong isa. Nakapasok dun sa kanyang sariling kwarto. Limestone frog ang itinawag dito dahil sa limestone sila nabubuhay. Hindi ito makikita saan man sa mundo dahil sa ngayon, sa biyak na bato lamang ito matatagpuan. Noong 2009 ito ay pinresenta sa mga sayintipiko hanggang sa napangalanan nito noong Mayo 2010. Ganitong klaseng habitat, yung limestone karst forest habitat, ay very important sa mga amphibians and reptiles. At may mga unique na species o mga uri ng amphibians and reptiles, mga palaka at butike especially, parang mga tuko, na nakatira lamang sa ganitong klase or ganitong uri ng habitat. Sa paghahanap namin ng palaka, napansin namin ang mga itlog sa bukana ng Kwarto-Kwarto Cave. Kung nandito ang mga itlog, malamang ay hindi nalalayo ang kanilang ina. Hanggat makita namin ang isang gecko o tuko sa pagitan ng mga limestone. Isa rin kaya itong bagong species?